Ayan, salamat po, Sister Beth. Ayan. Kung ganyan ang ating MC, hindi ka antukin. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi ka antukin kahit maraming lugaw ang kinain mo kanina. Katulad ko, busog na busog. Halata ba? And salamat po sa ating Panginoon. Lagi pong sa Diyos lahat ang papuri. And also, I would like nagpapasalamat po ako dahil kayo po ay narito. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, nandito ka. Ayan. At hindi ka pa muna nagbakasyon. Ayan. Ayan. Salamat sa ating Panginoon. Ayan. So, I was given 30 minutes lang yata, 35 minutes, kaya hindi ako sanay sa ganong kaikling oras lang pag nagsasalita. Pero kailangan nating sumunod sa program. Ayan, may nakasulat, program. Kaya sundin natin, mahigpit ang ating ngayon. Ayan. Sige po, let's go directly to our message for this night. Nung binigay po ito ng ating mahal na pastor, ang ating tema na ating lalakaran ngayong buong magdamag, mabigat. Ayan, mabigat. Ayan, sige po, ready na po ba kayo? Doon sa mabigat na mensahe, pero papagaanin ng Diyos dahil may banal na spirito ka. Amen. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia sa Mark 8. Ayan, may dala akong Bible. Ready kasi last Sunday. Ayan. So Mark 8, meron na tayo. Ayan, salamat sa Diyos. Mark 8, 31 to 38. Ayan. So old school ako ulit, balik sa notebook. Ayan, 8:31 to 38. Pakibuksan po ko, ate. Sino ba nakaupo doon? And he began to teach. So si Jesus po ito. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. And after 3 days, rise again. And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Katulad na ating binasa kanina. Ay, inawit. For whoever would save his life will lose it. And whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa revelasyon. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa iyong mga salita. At banal na Espiritu, ikaw ang aming kailangan ngayong gabi at sa mga susunod na mga segundo na aming pong paglalaanan ng aming buhay upang kami po ay lantad na humarap sa iyo, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba. We are nothing, Father. We are nothing. And we surrender everything to you, O God. And tonight, just fill us. Fill us with your Spirit. Fill us with your power. Fill us with the authority and the anointing that comes from you only, Father God. Kaya, Panginoon, salamat po. Inakin po namin ang katagumpayan ng gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Isa lang ang pumalakpak. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah.
Ayan. Sabi ko nga po, hindi ako sanay na maikli ang oras na binigay. So let's go directly. I have a question. Why are you here? Bakit ka ba nandito? Because of Jesus. Why are you here? Dahil ba ikaw ay, napagod po kasi ako, Sister Jen, sa mga nakaraang araw. Gusto ko ng kapahingahan. Why are you here? Kasi sinabi ni Pastora Magda at ni Sister Nay na umattend ka. Why are you here? Sabi kasi ni Sister Grace, lahat ng usher, attend. Ay. So bakit ka nandito? Kasi po MC ako. First timer MC po ako. Sister Jasmine. Ayan. Mamaya siya. Ayan. Nire-ready ko lang siya. Pinapakaba ko lang siya para mamaya. Pressure. So why are you here? Bakit ka ba nandito? Our topic for tonight, sa aking pong session lang po, sa session na ito is follower of Jesus. So our topic is follower of Jesus. Do you consider yourself as a follower of Jesus? Or are you just an attendee of biyaya ng Diyos? Sumusunod ka lamang ba sa ating Panginoon dahil may kailangan ka sa Diyos? Sumusunod ka lamang ba sa Diyos dahil gusto mo ng himala sa buhay mo? Amen. Siguro some of us, or many of us here, mga workers na. Or ilan lamang po ang non-worker na nakikita ko. And we should know the hard truth. Amen. Kaya nung sabi ko sa inyo, nung binigay ni Pastora Magda ang tema, ano po sa binasa natin? Kwento ko lang po, si Jesus, nagtuturo siya sa kanyang mga disipulo. And then nabanggit ni Jesus, kailangan niya mamatay. And then Peter, suddenly, sabi kay Jesus, teka lang, Jesus, halika nga dito. Huwag mong sasabihin yan. Masama yan. Di ba parang ganun po in layman's term, parang ganun. Tinawag ni Peter si Jesus, parang, Jesus, dili ka muna dito. Maririnig nila yung sinabi mo, mamamatay ka. Sabi mo, mamamatay ka. Parang, ikaw ba ang Diyos? Ba't sinasabi mo, mamamatay ka? Pero anong sagot ni Jesus? Get behind me, Satan. Anong ibig sabihin? Because Peter, takot siya dun sa suffering that he may suffer. Or that suffering that he may feel. And also, si Jesus, takot siya dun sa kamatayan na sinasabi ni Jesus. Ganon din po tayo na mga Kristiyano. Takot tayong maghirap, takot tayong magtiis, takot tayo dun sa kamatayan. Ang gusto lamang natin, marinig lahat ng magaganda sa ating pandinig. Amen. Many disciples, sumusunod sila kay Jesus, nakikinig sila kay Jesus because of what Jesus did, because of His miracles. Maraming miracles na ginawa si Jesus. So many disciples followed Him because of His signs and wonders. But also many disciples left Him because of His teachings. And it is also applicable sa ating pong kapanahunan. Pag may narinig kang masakit na mensahe na binigay ng Diyos sa isang pastor, sasabihin mo, parang ako yata yun. So aalis ka na sa simbahan. Parang ako yun, pinapatamaan. Are you a true follower of Christ? Pag may nakita ka, ang pangit naman ng simbahan nila, hindi aircon. Lilipat na lang din ako ng simbahan. Or hindi tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. Ang tagal ko na nagbibigay ng prayer request sa mga prayer warrior. Parang hindi naman sila effective. Makalipat na nga ng ibang simbahan. O minsan pa, makalipat na ng ibang relihiyon. Are you a true follower of Jesus? Dahil ang mabigat na katanungan, there is a requirement that Jesus told them. Anong sabi? 3 requirements to be a follower of me. Anong sabi po doon? Basahin po natin. Mabigat po ba? Si Sister Jen, first session pa lang, ang bigat na. Kailangan mong mabigatan para magbigay ng kagaan ay ang ating Panginoon. Amen? Because nowadays, Christians are just, anong tawag doon? Pasway-sway, comfortable Christians. Okay na, simba linggo, Monday, balik ulit sa dati. Pero pagdating linggo, alab ulit. Pagdating Monday to Friday, balik ulit sa dati. So, that is the question. I'm not judging you. I'm just asking you, why are you here?
Because it is also a message for me. Nung binigay po yan ng ating pastora, Lord, paano nga ba? Paano nga ba to? Deny myself. Ayun yung una. Take up your cross. Ayun yung pangalawa. And follow me. Hindi lang pala basta pag tinanggap kita, Jesus, as my Lord and personal Savior, I am a Christian. Hindi lang pala ganoon, hindi lang pala doon natatapos. But being a follower of Jesus, you have to deny yourself. So what does it mean to deny yourself? To die on yourself. Pag naging Christian ako, mamamatay ako sa sarili ko. Kailangan ko mamatay, yes. You have to die. Amen. Kailangan nating mamatay sa ating sarili. Because being a follower of Jesus, it is not about you anymore. And it will never be about you. Amen. It will always be about Jesus. Kapag ikaw ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon, whatever it is, kung ano man ang mga narinig mo, kung ano man ang mga naranasan mo, kung ano man ang mga ginawa sa iyo ng mga tao dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay nananatiling nakatuon sa ating Panginoon. Amen. Kaya po, I am also asking myself, bakit nga ba ako nandito? Totoo nga ba? Am I a true follower of Jesus? It is not easy. Ayan. Ayan po yung makakapag-ano sa atin, makakapagtanggal ng kabigatan. It is not easy. Totoo po yan. Hindi po madali. That's why we have the Holy Spirit. Being a true follower of Christ, of Jesus, it is a journey. And it is a process. Amen. Hindi po siya overnight magiging, I'm a follower of Jesus. I deny myself. I take up my cross. What does it mean to take up your cross? Ano ba ibig sabihin ng cross? Your cross is your pain, your suffering. Amen. Dala-dala mo din yan. Kasi po, minsan, kapag po tayo po, siguro po lahat tayo nakapagpatanggap na kapag yung kaibigan po natin, invite natin sa church, ang sasabihin natin, sumama ka sa simbahan, mababago ang buhay mo. Nung sumama sa simbahan, sinisi ka kasi sasabihin niya, bakit gano'n? Nung nagsimba ako, mas tumindi yung problema ko. Amen. Sapagkat being a Christian, nakapaloob doon, it has suffering. But in suffering, there is rejoicing because you have Jesus. And because you suffer, there is a reward. Because Jesus will give you a new life. Amen. You suffer because nahihirapan ka dahil hindi ka pa makaalis dun sa dating ikaw. But kapag ikaw ay dumaan dun sa pinagtitiisan mo, doon sa pananampalataya, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, He died on the cross. Mas mabigat yun. Namatay siya, hindi naman siya yung may kasalanan, ikaw. Amen. But He gave His life for us. Amen. Amen. Kaya nung sabi doon, sometimes, we sugarcoat. Narinig ko tong term na sugarcoat sa isa nating kasama sa leader. We sugarcoat being a Christian. Yung pagpapatanggap, pag tinanggap mo si Jesus, makakarating ka sa langit. So akala nila, hanggang doon lang. So there is, may mga kasunod pa pala. Kapag naging Kristiyano ka, mabigat ang iyong pagdaranan. Pero kahit mabigat man yan, kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Padadaliin ang ating Panginoon dahil kasama natin ating Diyos. Amen. So natatakot na ba kayo? Medyo nalilito na ba kayo? Teka lang, masyado naman yan. Hindi pa nga ako nakakain ng biko ni Sister Jocelyn. Ang bigat naman ang mensahe, Sister Jen. Baka mamaya ako makain ka ng biko. Deny myself. Diba? Hindi mo na malunok. Teka lang, Lord, parang, ang bigat, Sister Jen. So marami pang mabigat. May Sister Virgie pa, may Pastor King pa, at may Pastora Magda. Pero paglabas mo niyo po dito, magiging magaan. And truly, God will bless you. Amen. Lagi po nating
Ah, sabi nga po, minsan, kapag tayo nananalangin, sasabihin mo, pag tinitinugo ng Diyos, sasabihin mo, hindi ko inaasahan, Panginoon. Kailangan kasi may inaasahan kang palagi sa ating Panginoon. Alisin po natin yung, ay, hindi ko inaasahan to, Lord. Hindi mo inaasahan. Eh, bakit nasan yung faith mo? Dapat lagi mo inaasahan na tutugunin ka ng Diyos at higit pa dun sa iyong pinapanalangin. Amen. Amen. Kaya nga yung paglabas mo, kailangan marami kang inaasahan na tutugunin ng ating Panginoon. Paglabas mo, 5 o'clock ha. Ako lang po ang pwedeng lumabas dahil buntis ako. Pwede po ako umexit ng early. Hindi, kapalit ko po kasi yung asawa ko mamaya. Ayan, nasa na ba tayo? So take up my cross. Biko, Sister Jo, hindi pa bayad, mamaya po. Sister Susan, nasa na? Ayan. 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 Pinapagaan ko lang po, pinapatawa kayo kasi seryoso kayo dun sa mensahe. Opo, okay lang po. Binabantayan kayo ni Sister Jo sa likod nyo. Nag-usap na po kami kanina. Ayan. Nakiprosesyon po kayo. Ay, hindi po pala. Nakitake ng cross din. Apo. Amen. So why are you here? Why do you follow Jesus? Why do you walk with Jesus? Bakit ba tayo lumalakad kasama na ating Panginoong Jesus? Amen. Katulad ng sabi ko kanina, many left Him because of His teachings. Minsan pag ayaw natin na sundin yung tinuturo, CR muna ako. O palamig muna ako sa labas. Mga kapatid, lahat ng binibigkas ng tagapagturo, ito'y hindi pagpapataman sa iyo, kundi para sa iyo, para ikaw ay lumago at mas tumindi ang relasyon mo para sa ating Panginoon. Amen. Galatians 2:20. Ayan, ang bilis na oras. Alas 10 na. Buksan po natin, Galatians 2:20. I have been cursed. Naalala ko lang kasi, nung last na nag-preach po ako, kailan po ba yun? First Sunday po nitong March, may lumapit sa akin. Sister Jen, ako ba pinaparinggan mo? Sabi ko, ay, wala po akong ganon. Ayan, sabi, bumawi naman po siya, hindi. Ayun po ay para sa lahat. Okay po. Ayan, so marami pong ganon. Marami din po, di ba po, Pastora Magda? Marami nagtatanong sa akin noon pa. Akala nila, alam ko yung kwento ng buhay nila. Hindi ko po alam ang kwento ng buhay nyo. Parang awan nyo na, hindi po ako Marites. Ako po si Jeneline, hindi ako si Marites. Ayan. Dapat lagi tayo nakatuon lamang sa ating Panginoon. Pagpasok po natin dito sa simbahan, ang ating puso, isipan, ang ating spirito ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Amen! Amen! Humina na. I have crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sino po nagsulat ng Galatians? Sino po nagsulat dito? Nagsasalita dito? Si Pablo. Si Pablo. Kilala natin si Pablo eh. Amen. Siya po siya nagpapapatay ng mga Kristiyano. Pero nung natagpuan niya at natagpuan siya ng kinatagpo siya ng ating Panginoon, anong sabi niya? I have been crucified. It is no longer I that live, but Christ lives in me. So babalik tayo. It is not about you. It is about Jesus. Amen. Kasi minsan, pagpapasok ka, feeling mo pinag-uusapan ka nila. Pag pumapasok ka, pinag-uusapan yata nila. Ako, alam yata nila yung nagawa kong kasalanan. No. Alisin mo sa isipan mo yun. Yung mga taong nasa paligid mo, sila ang nananalangin para sa'yo. Amen. Alisin po natin yung mga negatibong kaisipan na lahat sila, ang tingin sa'yo ay negatibo. Lahat sila kaibigan mo, lahat sila kapatid mo, lahat sila nagmamahal para sa iyo. Amen. Amen. Mahal ka ng kapatid mo, tingnan mo yan. Kapatid mo.
Mahal mo ba yung katabi mo? Mahal na mahal po, Sister Jen. Kiss mo nga. Kuya King, Kuya Abet ha? Baka naman. Nandiyan Sister Ari. Oo nga eh. Parang nag-spark lang. Yeah. Mahal tayo. Mahalin natin ang ating kapwa dahil mahal na mahal po tayo na ating Diyos. And that's the gospel. God loves us so much. Amen? And He will never tell you to do something hard kung wala siyang dahilan para bakit niya sinabi yun. Amen? Hindi naman sasabihin ni Jesus na deny yourself kung basta gusto lang niya that He is just a hard punisher. Sumunod ka sa akin. Deny yourself? Hindi. Dahil merong reasons. Mamaya pag-uusapan natin. Merong reasons si Jesus bakit niya sinabi yun. Ayan. Amen. Amen. Anong una? Deny yourself. O mamaya palalawigin pa yan na ating mga kasama po natin na magtuturo. Because Jesus will give us a new life. Bibigyan tayo natin, Panginoon, ng bagong buhay. Amen. Kaya wag mong panghinayangan yung mga bagay na hindi mo na nagagawa tuwing Holy Week. Ayan, wag mong panghinayang, hindi ako nakasama doon sa pabasa nila. Sayang, may suman. Sayang naman. May lumpia, may bilo-bilo. Ayan, may ginataang bilo-bilo. Ayan, mga uso po, pag Holy Week. Bakit po kaya? Kailangan malagkit. Hindi ko po maunawaan pa yun eh. Ayan. And also, when we deny ourselves, when we take up our cross and follow Jesus, we should not compromise in the world. Amen? Hindi pa pwedeng you deny yourself, pero you still compromise sa mga gawa ng mundo. Nahahati ka. Amen? How can you say that you deny yourself, that you die on yourself, kung patuloy kang gumagawa ng naayon sa mundo? And it's hard again, because in our generation, kahit po may edad na po ngayon, in this generation, we are living in a selfie generation. Ang gusto lang po natin is self-gratification. Ang gusto natin, marami tayong likes. Ang gusto natin, marami tayong followers. Ang gusto natin, marami nag-heart. Ang gusto natin, sa ating post, mayroong magko-comment, ay, ang ganda mo, friend. Oh, tuwan-tuwa ka naman nun. Mapapatingin ka naman sa salamin. Parang sasabihin mo, hindi naman masyado. Because we are living in the selfie generation. Ay, kahit nga mga lalaki, minsan nakahubad pa yan, oh. Because ang hirap po talaga. Amen. Yung self-gratification, mahirap po that you give up yourself, that you die on yourself, that you deny yourself. Mahirap po talaga. Kaya nga po sabi ko kanina, it is a long journey. Kaya kapit lang, kapatid. Kapit lang. Kapit lang sa biyaya ng Diyos. Hindi lang biyaya ng Diyos na simbahan, kundi sa the grace of God. Amen? Because when you are in the grace of God, when you are in the presence of God, there is fullness of joy. Amen? Kaya kapag nag-picture ka, totoo yung ngiti mo. Hindi yung pag-picture mo, yung pala maraming pinagdaanan yan. Para sa mga anak, ayun, malapit na. Para sa mga anak, di-post ako ng magandang picture ng mga anak ko. Pero bago ko nakuha yung pinagalitan ko sa, mag-post kayo na maayos. Pero pag post mo sa Facebook, oh, my 3 loving children. Diba, parang ka-sweet na mong nanay, pero bago mo nakuha, pinagalitan mo. Diba, sasabihin mo ba, my life. Ganun din sa mag-jowa, di ba? Pa-post-post na mag-sweet, Pero nag-away yan kanina. Yeah. Totoo naman po. Kaya it's hard. Alam niyo po, lahat na nakikita natin sa Facebook, it is just a snapshot of your life. I don't know kung ilang % ang totoo doon. Amen. Sapagkat ikaw lang ang makakaalam kung ano yung totoo at hindi sa mga pinopost mo. It is only you and God
who knows the truth, and the truth will set you free. Amen? Amen. Kaya pag nag-post ka, kailangan, yung alam mong malaya kang nagpo-post, at alam mong hindi ka ma-judge dahil, oy, nakakita ko yan sa ganun, yan. Marami kasi, alam niyo po, kahit asamin mo na maraming mag-like sa'yo, marami pa rin magsasabing negatibo sa'yo. Amen. Kahit gawin mo na lahat ng pinakamagandang ginawa mo sa mundo, mayroon pa rin kokontra sa'yo. Kaya ang kailangan gagawa tayo ay para lamang sa ating Panginoon. Maglilingkod tayo doon sa kataas-taasang Diyos that He never judge us, but He only love us. Amen. Hindi tayo hinatulan ng Diyos, kundi minahal tayo ng ating Panginoon. Kahit tayo ay makasalanan pa noon at binigay niya si Jesus para po sa atin. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Kasi kanina ayaw yung pumulakpak dahil isa kayo sa mga nagsiselfie. Ganon din po ako. Because sabi ko nga po, ang mensahe hindi lang po para sa inyo, and it is not to judge you. Amen. It is for us. It is for everyone. At kapag ikaw ay natamahan, ikaw, magpatama ka, magpakorek ka, dahil nandun ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. It is never about us. In Matthew 7:21-23, buksan po natin. Ayan. Malapit na po ako matapos. Not everyone who says to me, ang bilis Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform miracles? Anong sagot ni Jesus? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoer. Anong sabi kasi doon ng mga disipulo? Lord, nag-prophesy kami in your name. Lord, gumawa kami ng mga himala in your name. Anong napansin nyo? Gumawa kami. It is never about you. Babalik tayo doon. It is never about you. Kaya you have to die on yourself. It is all about Jesus. Kaya nang sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. You evildoer. Kung ikaw mahina-hina pa at matampuhin ka pa, sinabihan, pinagaling ko na nga siya, nakaranas nga siya ng himala, sasabihin sa akin ni Jesus, evildoer. Ayoko na, backslide ito. Ayoko na. Balik na ako sa dati kong relihiyon. dating pinagmulan. Ayan. Dating pinagmulan. Balik na ako doon. Kaya mahirap. Again, mahirap, mabigat. Pero dahil may Diyos ka, dahil may banal na Espiritu ka, dahil may Jesus ka, pagagaanin niya at padadaliin lahat ng iyong pinagdaraanan. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. So ito yung sinasabi ko po kanina, hindi po basta sasabihin ni Jesus na deny yourself, take up your cross, and follow me, kung wala siyang intention for you to learn something. So, buksan po natin. Balikan po natin yung ating opening scripture. In verse 35, ate. Or kuya man. Ayan. For whoever. Ito yung sabi, di ba? Doon sa naunang verse, sabi ni Jesus, if you want to follow me, you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. Pero may kasunod. There are 4 motivations. Anong sabi ni Jesus? For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Kasi kung masyadong mahal na mahal ang sarili mo, mapapahamak ka. Anong sabi dyan? You will lose it. Amen. But if you deny yourself for the sake of Jesus, you will save it. Ikaw ay maliligtas. Makakaranas ka ng pagpapala. Makakaranas ka ng bagong buhay at himala. Amen? So, hindi lang basta nagsabi si Jesus na ito yung aking batas. Hindi. Pinakita pa rin ng ating Panginoon na mahal ka niya. Dahil ayaw niyang mapahamak ka. Amen? Kaya wag masyadong me, I. Kaya nga Christian Salitang Christian. Pag tinanggal mo si Christ, I-A-N, I am nothing. Amen?
So we were nothing. Without Christ, we are nothing. Amen? So ano yung next sa verse 36? For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Amen? So ganun po ulit. So what does it profit a man? Kung masyado mong ginagalingan para ikaw ay yumaman, para ikaw ay sa tingin mo para mapagpalang yung pamilya, pero hinakalimutan mo na merong the true source of everything. Amen? God is the true source. He is all, lahat. He created everything. Amen? Ang Diyos lahat ng gumawa ng yan at pinagkakatiwalaan ka lang na ating Panginoon. So what does it profit a man? Kahit ba nasa iyo na ang lahat, nasa iyo man ang lahat. Ano? Kuya rap-rap. Gain the whole world and forfeit his soul. Pero, mayaman ka nga. Marami kang pera. Pero, sira ang pamilya mo. Amen. Ikaw ay lugmok sa kasalanan. Kaya anong sabi nga ni Jesus? Take up your cross and follow me. Ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Kaya wag po nating masyadong ituon ng ating isipan. Ano ba yung aking kakainin sa kinabukasan? Amen. Dahil sabi niya sa Matthew lahat, kahit ang ibon, pinapakain niya yan eh. Hindi naman niya nahingi yung mga ibon. Nagpe-pray bang ibon? Lord, tweet. Bigyan mo kami pagkain, tweet. Hindi. Pero God, feed them. Amen. Pero ikaw na masigit pa doon, pinapakain ka ng Diyos, binubusog ka ng ating Panginoon at binibigay lahat ng iyong pangangailangan. Kaya anong gagawin natin? Follow Jesus. Do not worry, just follow Jesus. Amen. Ano po next? Verse 30. Ano na tayo? 7? 7. So for what can a man give in return for his soul? So pag namatay ka, pwede mo bang bayaran? Lord, ito pong bayad ko, makapunta lang ako sa langit. Hindi, di ba? Sabi, what can a man give in return for his soul? Kapag napahama ka, hindi ka sumunod sa ating Panginoon. Ay minsan ginagawa nating panakot, just a reminder, wag nating gawing panakot doon sa ating mga gusto nating patanggapin. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, papunta ka impyerno. Wag ganun agad ang intro. Kaya nga may discipleship kay Pastora Magda para maganda yung intro nyo. Wag yung, kilala mo ba si Jesus? Di ba parang kapitbahay lang. Kilala mo ba yan? Pag hindi mo tinanggap yan, pa-impyerno ka. Siyempre matatakot yun. Tatanggapin nung kahit hindi bukas sa puso. Sinabi mo impyerno eh. Pero kailangan sabihin mo din na mahal ka ng Diyos. Ito yung mga binigay ng Diyos para sa iyo. Pero ito'y may kaakibat sa pagsunod mo sa ating Panginoon. And do not sugarcoat. Kailangan maunawaan nga niya na kapag sumunod siya sa ating Panginoon, meron din siyang responsibility. Amen? Merong obligation when he followed Jesus. Pero after those obligation, there is blessing. Amen? Kaya kailangan maunawaan ng mga taong ating patatanggapin yan. Hindi lang basta gamitin mo that the gospel, that Jesus is just a ticket to heaven. Hindi lang basta ganoon. Jesus lang ang way to heaven. Tanggapin mo siya. Ayan. So totoo po yung mga nagbabahay-bahay, hindi naman po sila ganun dumiretso. Alam niyo yung relihiyong gano'n po, di ba? Nagbabahay-bahay. Even nakikinig po ako sa kanila. Pinapakinggan ko po. Kasi sabi nga po, kuhanin mo yung tama. Itapon mo yung mali. Amen? Kasi may matututunan ka din po sa kanila. Hindi yung, alam ko na yan, labas, alis na kayo dito. Huwag yung tarayan. Tapos malaman nila, Kristiyano ka. Saan ba na-attend yung biyaya ng Diyos? Ang sungit. Huwag niyo pong tarayan ha, yung mga nagbabahay-bahay na bibigay ng leaflet. Alam ko na yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin alam lahat. Araw-araw kailangan nating mag-aral. Amen. Dahil doon sa pag-aaral natin, nandun ang biyaya na ating Panginoon. Amen. So last, verse 38. For whoever is ashamed of me. Ito yung masakit din, no? Whoever is ashamed of me. Minsan kaya ayaw mo namang mamatay sa sarili mo kasi nahihiya ka ipagmalaki si Jesus.
Nahihiya tayo ipagpatotoo na kaya ka muna itayo yung bahay mo dahil because of Jesus. Huwag tayong mahiyang magpatotoo ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Anong sabi ni Jesus? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation. So alam ni Jesus, sinabi ni Jesus that this generation is sinful. Makasalanan talaga ang ating henerasyon. Kaya kailangan natin yan. Kailangan natin ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi? Ikakahiya din kita kapag kinahiya mo ko. Ang sakit noon, di ba? Kahit nga sa nanay, di ba po, yung mga anak natin, pag kinahiya tayo in front of their classmates or their friends, masakit po yun sa atin. Pero, di ba, sabi ni Jesus, ikakahiya din kita. Amen. Kaya, anong motivation? Jesus invites us to die on ourselves. What an invitation. Ano po? Grabe ang bigat ng invitation. Pero after that, if we deny ourselves, if we die on ourselves, there is blessing, there is reward, there is a new life, and there is an everlasting life. Amen? Amen? Ayan. Ito po, tapos na po pala ako. Ayan. Pakita nga po, Ate Aren. Nandiyan ka po ba? Picture. Ito po kasi, dati, nakasave po ito sa akin. Ay, kilala niyo yan? Parang, sino ka dyan? Sister Jen. Ang payat. Ayan. Ayan, kilala niyo yung nandun. Dito. Ayun, ang kasunod, si Joshua, si Janeline, si Nico, si Amiel, at si Kuya King. Ayan. Sabi ni Kuya King, Ate Jen, nilabas pa yun. I think that was 2009. 2009? 2010, nakalimutan ko po eh. So, ayan po yung mga youth, ilan sa mga kabataan na aking pong nakasama. Ayan. So, matagal na po, next, ate. Ayan. So, ayan din po, kami po, yung 4 sa mga napili ng ating mahal na Pastor Ken, naturuan to be a disciple of Jesus. Amen? So, ayan, ang popogi, medyo na-improve na ng konti. Ayan, mga 5 years na po later yan eh. So, na-improve na ng konti yung mga itsura. So, si Pastor Ken, ayan, si Kuya Ken, si Kuya Marlon, Kuya King. At si Janeline ulit. Opo. Payat po. Opo, payat pa nga po yan. Ayan, next po ate. Yan. So that was recent, 2021 po yan. So Kuya King, Kuya Marlon, naiiyak ako. Nico, Kuya Joshua, and the man behind us, still the man who taught us to be a true disciple of Jesus. Pero anong papakita mo dyan? 2009, 2021, 12 years after, some of those youth chose and remained to be the follower of Jesus. Even though yung iba dyan, yung isa dyan, pasaway na kabataan. Lagi na lang nadidisiplina. Iniluhod na ni Pastora Magda sa bundok ng Quezon. Pero ngayon pinagpapala ng ating Panginoon. Because that man, he was 10 years ago, 12 years ago, he was just a boy. But now he's a man of God. Amen. Pinagpala because he chose to deny to himself. He chose to take up the cross. He chose to follow Jesus. Kahit na disiplina, kahit na pagsalita ng hindi maganda,
Kahit naging pasaway, kahit paulit-ulit niyang ginawa yung mga kasalanan, pero pinatawad siya ng ating Panginoon. Doon niya nakita, natagpuan na mahal pala ako ng Diyos. Kaya kailangan kong mamatay sa aking sarili at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ngayon masaya. Engage Palakpakan nga po natin ating Panginoon. And that's the blessing of following Jesus. Amen. Amen. Yung isa dyan, nasa Canada. Bata pa lang yan, hubo pa lang yan, kilala ko na yan. Di ba, Ninang Lilia? Patakbo-takbo. But he remained in his faith in Jesus and followed Jesus. Kaya ngayon magandang napangasawa, maayos ang pamilya. Ngayon, nandun sa Canada, maganda ang buhay sa Canada because he chose to follow Jesus. Yung nandito, inaanak ko yan. 2 yan. So, ang tanda ko na, inaanak ko sa kasal. Dati, tropa lang kami, tapos ginawang ninang. Dati, yung nasa dulo, nag-50-50 ang buhay niyan dahil sa dengue. Tama po, Pasara? But he remained on his faith and he followed Jesus. Ngayon, nakapag-asawa din ng mabuting babae, maganda ang trabaho, pinagpapala, because he chose to be the follower of Jesus. Amen. Yung magandang babae, balik mo nga doon sa dati, ate, yung naka-pink, yung naka-fank, yung magandang babaeng payatot. Pero ngayon, balik niyo po, para makita na yung before and after. Yan. Dancer ako niyan tawag ko dyan sa mga yan, Sabi Band. May pangalanan kami dati noon. The Sabi Band. Ako yung manager nila Ayan. So sabi, ano sabi? Ayan, si Ate Jenny Lynn. Dancer. Naging leader ng youth. Naging leader ng young adult. Naging leader ng women's ministry. At nagkaroon ng 4 na anak. Bagamat marami pong pagtutuwid din. Hindi niyo po alam. Napahiya din po. Pinagalitan ng isang elder sa harap ng mga workers in overnight prayer also. Pero I chose to ask for forgiveness. I chose to surrender and not look on myself. But I will look only on Jesus. I will remain to follow Jesus, whatever it is. Pinulpito ni Pastor Kenneth. Kayo yung Jen, kayo sa mga kababaihan, ganyan. Pero hindi ko po yun tinanggap dahil masakit sa aking sarili dahil ako po ay mataas bilang leader, no. I chose to deny myself. I chose to die myself. I chose to follow Jesus. And now, si Sister Jen, kayo na po ang nakakapagsabi, pinagpapala ng ating Panginoon at ginagamit ng ating Diyos. Because when you follow Him, there is blessing. In suffering, there is blessing. Amen. Amen. Ilang taon ang lumipas. Marami pong mga kabataan ang nawala. But we are still praying for them and we never judge them. Because they might be baka ginagamit po sila Hindi natin alam sa ibang simbahan. Baka ginagamit po sila sa ibang pagkakataon. Ang Diyos lamang pong nakakaalam. Amen? Pero babalik tayo. It is not about you. It is about following Jesus. It is about taking your cross. It is about dying on yourself. Because in suffering, there is blessing. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin ng Diyos. Mabilis lamang po, pinaalala ko po. Meron pa pala akong 4. Ito, kinuha ko lang po ito in Access the Process sa lahat po ng kadaan ng New Beginning class. So what are the characteristics of the true disciple of Christ? Number 1, he remains in Christ. Number 2, he is obedient. Number 3, he has the spiritual fruit. And number 4, he glorifies God. Amen. So what are the characteristics of a true disciple and follower of Jesus? You assess yourself, why are you here? Kaya sige po, tayo po yung manalangin, tumayo po tayo. At hingin po natin ang banal na Espiritu para po tayo ay tulungan
Hallelujah. 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 Oh, salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, banal na Espiritu. And we humbly bow down before you, Father. We surrender our life to you. Hindi po namin kaya na mamatay sa aming sarili. Hindi po namin kaya ang lahat, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. Hey, right now, oh God, we declare from this time on, oh God, kasama ka namin. Hawak mo ang aming mga kamay. That you will light our path, oh God. Iilawan mo ang aming mga daraanan, Panginoon. Tutulugan mo kami sa oras na kami nanghihina. And when we tend to give up, Father, you will hold us tightly, oh God. That we will remain in you. Help us, oh God. Help us, Lord. And we thank you, Lord. Thank you for the revelation for tonight. Thank you, Father, for the answered prayer for tonight. Thank you, Lord God, for the victory this overnight prayer, oh God. And bless each everyone, Panginoon. Maging makanood man, Panginoon, sa kanilang mga telebisyon o sa kanilang mga Facebook, sa makapanood sa replay na ito, Father, bless them, oh God. Bless them indeed because your words are always fresh, oh God. Laging sariwa ang iyong mga salita. Laging may dalang biyaya at pag-ibig, Father God. Kaya Panginoon, pagpalain lahat ng mga panalangin. Ito po'y tinupad na at tinugod mo na, Panginoon. Salamat po, salamat. At lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa iyo lamang po, aming Ama, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah.